So ayan, bigas at saka noodles. Ayan, ito lang po muna talaga yung aking may share. So ayan guys, yung aking bibilihin, 5 mani sa halagang 50 pesos. Ayan. Gusto ko lang din po na magkaroon ng buena mano kay Ate Pelma. Share ko lang. Hello, ako si PW Durams, isang taong may kapansanan pero marunong mag-share ng blessing sa kapwa. Malakas ka kaya tumulong ka sa kapwa. Kahit ang malalapit lang sa'yo, iligtas mo sila kung makakaya mo. Gawin mo ang lahat kahit hindi pa sila magpasalamat sa'yo. Magligtas ka ng tao kahit isa lamang siya. Malakas ka kaya tumulong ka sa kapwa. Kahit ang malalapit lang sa'yo, iligtas mo sila kung makakaya mo. Gawin mo ang lahat kahit hindi pa sila magpasalamat sa'yo. Magligtas ka ng tao kahit isa lamang siya. Kapag namatay ka, dapat maraming dumalaw sa'yo. Huwag kang gumaya sa tulad ko. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasan man po kayo mga lokasyon ngayon, sana sa mabuti kayong kalagayan. So guys, meron po nangatok po dito sa aming tahanan. At ito po ay kalugar din po namin. At siya po ay nag-aalok ng mani. So inaalok niya ako na bumili ng mani. So habang pinapasok po siya dito sa bahay, kasi nga sabi ko kung ano yung tinda niyang mani, ay nagkuwento na rin siya dahil nga daw po sa nangangailangan po daw siya. Nangangailangan daw po siya na pangbigas. Matawid niya lang ang isang araw na makakain po ang kanyang anak na PWD. So malapit po talaga ako sa PWD. So ayun nga guys, at i-interviewin natin. Siya po ay si Ate Pelma. Ayan. Ate Pelma, interviewin kita. So kamusta ka na po? Ito, okay lang. So ano po yung tinitinda mo? Mani, ito po. Pwedeng makita. Ito po ang tinitinda ko. Nagtitinda po ko, bali 10 piso po to. Pang bigas-bigas ko lang po. Pagtawid ko lang po buto sa PWD ko po. Meron kang PWD Ako po na ay anak. single mom. Wala na po akong magulang, kaya nagtatrabaho po ako para magtinda nito. Sana po, kung sino pong gustong bumili na aking paninda, sana po mabigyan niyo po kahit konting tulong lang po. Ayan. So magkano yung mani? Bali po 10 piso lang po, sir, ma'am. Ayan. Bali ito lang po ang tinitinda ko kasi wala pa po akong puhunan, kaya ito lang po muna ang tinitinda ko. So ayun nga guys, nagtitinda po siya ng mani at inalok niya ako. Then nakakwentuhan ko na rin po siya. Taga dito lang din po sa amin yan sa lugar namin. So maaga po siyang nangatok dahil nga po daw ay bentahan or bumili daw ako, buena mano daw po ako para makabili ng paninda niyang mani, para daw po makaipon siya pambili ng bigas. So ayun po. So si Ate Pelma, Pelma po. ayan, si Ate Pelma, ayan, ay may anak po siyang PWD. So ano pong klaseng PWD yung anak mo po? Kasi iba-iba po yung ng PWD. Ang PWD ko po, makulit po siya. Hindi, I mean, ano po ba siya? Yung hindi makalakad, naka-wheelchair? Ano pong klaseng PWD? PWD po siya, yung nakakalakad naman po siya. Pero hindi po siya nakakapagsalita. Pero pag nagugutom po siya, nangihingi siya sa ibang tao. Namamalimos po siya ng kakainin niya pag wala po maibigay na pagkain. Nagugutom po siya. Tapos makulit. Sobrang kulit po. Yun lang po. Tapos nagwawala po siya pag nagugutom. Bali, ilang taon na po yung anak mong PWD? Bali po, 14 po siya. 14 anyos na po siya. So kapag nagtitinda ka, nagbahay-bahay para magtinda ng mani, sino nagbabantay? Bali po yung babae ko po, yung college ko po, ang nagbabantay pag wala po siyang pasok. Meron kang anak na babae nag-aaral? Opo. May college po ako, yun din po. Minsan araw-araw po baon niya, 20.
Diyan lang po siya sa GMA nag-aaral. Minsan wala po maibigay na baon. Minsan papasok po siya, walang almusal. Minsan naiiyak po ako kasi wala akong maipakain sa mga anak ko. Pero alam mo, Pelma, hanga ako. Kasi guys, sa kabila ng ganyang sitwasyon nila, may anak na PWD na kailangan talagang alagain. Pero meron po siyang anak na pinapa-college, pinag-aaral. So, kahanga-hanga lang dahil nga sa ganyang sitwasyon niya na nagtitinda ng mani, tapos pinag-aaral niya yung kanyang anak at college na po. So, kaunti na lang kung sakali makakagraduate yan eh, no? Anong year na ba? Ano po, grade 12 po siya. Ang kinukuha niya po ay businessman. Grade 12. So, senior pa lang, hindi pa Apo. siya talaga college. Ayun. Senior pa lang po siya, senior high school po. Yung kanyang anak. Kasi nasabi niya college. So, siguro next year, magiging college na yan. Pero ayun naman po yun eh, kapag senior na, papunta na rin po yan doon sa pagiging college. So, ilang taon na po yung anak mo? Bali, ano na po siya, 20. 20 na po siya. Bali po, ang sabi ko lang sa kanya, magsikap lang sa pag-aaral, basta wala siyang pasok, bantayan niya yung kapatid niyang PWD kasi ako ay extra lang ng pangkain namin, maglakad-lakad. Ako po rin ay isang labandera, naglalaba-laba rin po ako para may pagtawid po kami ng sagutom lang po sa araw-araw lang po. Ginagawa ko po to para sa mga anak ko po. Ayan. So, mabait na nanay at hindi pinababayaan ng anak, hindi pinapabayaan magutuman, bagkus siya ay nagsasakripisyo, maglabandera, magtinda-tinda. So, ano pa yung mga diskarte mo para sa pang-araw-araw na buhay mo na ginagawa para makakuha ng makakain? Ako po ay naglilinis din po. Gumagawa po ako ng paraan na kahit na kung ano po yung paninda ko, nagtitinda rin po ako ng notebook, 2.25 para makaipon lang pambili kahit mga pa2 kilo lang po. May mga tinda-tinda rin po ako. Minsan wala pong bibili sa akin. Minsan maglalakad din po ako, maghahanap-hanap kung saan ako pwede pumunta para lang may pangkain. Minsan may nagbigay po sa akin ng tulong kahit 100. Salamat po yung nagbigay sa akin dahil nagtawid gutom din po. Na may binigyan din po ang pagtawid gutom kahit papano. Yun lang po. So, nasa na yung mga paninda mong mga notebook? Bali po, nandiyan po sa bahay namin. Bali, naka-display lang po yun doon sa may pinto namin. Kung sakali may dumadaan po, kung may bibili, nandun naman po yung anak ko para bentahan niya. Yun lang po. Basta, sabi ko, pag may bibili po sa paninda ko, ako ay lalabas lang po para magtinda ng mani, para lang pandagdag lang din po sa extra kong kita. So, ayun guys, si Ate Pelma, kumatok po dito sa aming tahanan at bungad niya sa akin. Sabi niya, Kuya Ram, sana ikaw yung benamano, bili ka naman ng mani kasi kapag nakaipon ako dito, ay ibibili ko rin ng bigas. So, bigla akong naantig kasi nga alam ko po, meron po itong anak na PWD na inaalagaan. So, ayan po si Ate Pelma at sumasabay sa agos ng buhay at talagang nagsusumikap para mapakain ang kanyang pamilya. So, Ate Pelma, nasan po yung iyong asawa? Bali po, asawa ko po may edad na rin po. Bali po, high blood po siya. Ngayon, wala po siyang extra ngayon. Dati po meron po siyang extra. Mason po ang asawa ko. Siya ay isang mason, pintor, gumagawa rin po kahit anong all around ang kanyang trabaho. Gumagawa ng cabinet, ng ilaw. Yan lang, po siya, bali pintor din po siya. Ako naman po ay labandera. Ginagawa ko po lahat ng ginagawa ko para sa mga anak ko. Yung kinakain ko po, silbis na ikain ko, inuuwi ko na lang po para sa PWD ko kasi po kawawa po sila. Kahit na hindi po ako makakain, basta lang po yung mga anak ko makakain. Yun lang po. Ayun, so talagang
Mabuhay ka, Ate Pelma, kasi nga talagang hindi mo pinababayaan ang anak mo at ang iyong PWD. Nagsusumikap ka para mapakain mo sila. So, guys, ipakita ko lang po yung mani na tinitinda niya. Ayan. Ito po mga Ayan. sir, ma'am, mga mani. Ayan, ito po Ito yan. po. So, ayan guys. mapakita ko. Ayan. Ayan po yung mani na tinitinda niya. Ayan. So, Ate Pelma, alam ko po itong mani na to, masarap talaga to kasi favorite ko ito. So, bibilihin ko to. Kukuha ko sa'yo. Ayan. Pero may ibibigay din ako sa'yo. Kasi, ang gusto niya talaga, pag nakabenta siya nito ng marami, ibibili niya ng bigas. Ayan. So, pagdamutan mo lang ito, may isi-share ako sa'yo. At, ito. So, ayan, bigas at saka noodles. Ayan, ito lang po muna talaga yung aking may share. Hayaan mo kapag may extra ako, kasi nga kagagaling ko lang din sa hospital. Nakarang araw ay nagkasakit din ako, nagpa-check up din ako. Gawa ng sa aking kidney. Pero ayun nga po, ito po pagdamutan mo to, kasi nga po ang bungad mo sa akin makabili ng bigas. So, ito po, may 1 kilong bigas at noodles. Ayan. Maraming salamat po dito sa tulong na binigay po sa akin ng Niram, ng kapitbahay ko po. Malaking tulong na po ito. Makakain na po yung anak ko. At siya nga rin po, wala na rin po akong magulang, wala na rin po akong tatay kasi kaya po ako sumisikap. So, yung sa mani, kukuha din ako. Pagbilang mo ko niyan para mabawasan din. Maraming salamat po sa nagbumili at thank you rin po sa nagbigay. Thank you rin po. Salamat po. So, ayun nga guys, si Ate Pelma, may PWD na anak. Alagain talaga yung PWD kasi parang inborn yung PWD. Then, may pinag-aaral din po siya. So, si Ate Pelma ay isang madiskarteng nanay kasi nga po, kung ano-ano po yung mga gusto niyang diskarte, magtinda, maglaba, maglinis, no? So, ayun po si Ate Pelma. So, sa mga gustong magpabot ng kaunting tulong kay Ate Pelma, ayan po, pang bigas-bigas, ayan. So, mag-comment lang kayo dyan or i-message nyo po ako. Ayan. Pero ayun nga po, ngayon po, ayan, na-resolve po natin yung iyong pambigas. At pagpasensya mo na at may noodles naman din. Ayan. So, hayaan mo kapag may extra ay mag-aabot din ako. Ayan. So, ngayon bibili din ako ng mani. Ayan. So, ayun nga guys at hanggang dito lang po yung ating video at ayun po yung interview ko po kay Ate Pelma at lumalaban ng patas, nagtitinda, handang magsakripisyo para sa mga anak at lalo na sa kanyang PWD na anak. So maraming salamat po guys at like and share at sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Thank you for watching at hello po sa mga viewers at may kalab shoutout po kay Ma'am Anarita Reyes, kay Ma'am Violeta Dato Dona, kay Ma'am Che Ruig, sa lahat po ng mga nanonood po ng aking video. Thank you for watching guys. God bless. Have a nice day.